Undersecretary Attorney Claire Castro, ang Palas Press Officer natin. Yusek Claire, ma'am, good morning po. Yes, good morning Aljo. Good morning sa lahat Okay. lahat na nakikinig. Isa-isahin po natin to. Talaga bang pineke at dinoktor ang umano'y police report na kumakalat po sa social media na nagdadawit kay First Lady Liza Marcos, ma'am, sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tontoco? Altered siya, digitally altered. Okay. So hindi siya yung mga pangalan ng tatlo na binanggit doon sa ipinakita na police report sa Facebook. Dagdag lahat yun. So, hindi siya kasama sa original na police report. Okay, pangalan dito si Miss Tantoco, si FL and Miro. Tama ba yun? Yung dinagdag? Yes, maliban yun na, yung from the start na and something yung kasi natapos yung report niyan up to the paramedic period. Yun lang, hanggang doon lang. Na. So wala yung sinasabing yung iba dito ay na-summoned sa BHPD for questioning. Wala yun. Idinagdag yun. Kumakalat dito sa mga sinatawag yung obstructionist, di ba? Marami ho sila, ma'am. Kumakalat sa social media eh. So yung tatlong pangalan, andun din ang pangalan ni FL, parang isiningit lang, inedit. Oo, basta natapos yung, kung makikita niyo yung police report, natapos yung statement dyan up to paramedic. Tapos di ba dyan sa altered na police report, sa paramedic, pansalin mo sa may bandang baba, comma, may comma na siya, nagdagdag lahat, and na ganyan-ganyan. Ayan, from there, up to the Miro, dagdag siya. Okay. Signed by, ano ba ito, Donna Corsey ng Record Supervisor Union. So edited to, maliwanag, edited po ito. Ito ba na-bet nyo man, na-check nyo talaga ito, edited talaga ito. Yes, ito ay, peke. Alright. Hindi po kasali sa entourage talaga si Mr. Tontoco. Kami po nakikiramay po. Yes, Una hindi po. kasama sa official entourage. Opo. May kumakalat to katabi ni FL mismo si Tontoco. Ano po yun? Opo, ma'am. May kumakalat to. Ano ba yun? Clarify on that. Okay? It's another fake news. Oh, okay. Hindi po siya si Sir Paulo Tontoco. Kaya sabi ko nakakaawa itong pamilya na nagluluksa. Ginagamit talaga, gumagawa sila ng kwento. It was not Paulo Tontoco, Mr. Paulo Tontoco. It's Stanley Nang. Oo nga. Sabi ko nga parang si PAL President Stanley Nang ito. Kamukha lang ni... Sabi ko nga hindi to si Ginong Tontoco eh. Yung presidente yun ng PAL before. Yes. Okay, so kasali si Mr. Nang, si Captain Nang sa entourage, kasama. Ay, hindi ko po alam kung kasama siya. Wala po akong list. Basta ang sinigurado lang po namin, si Mr. Paulo Tontoco is hindi part of the official entourage. But with regard to Captain Stanley Nang, di ko po natanong kung part siya ng entourage. Okay. Then maliwanag din na hiwalay ang hotel ni FL doon naman kay Ginong Tontoco. Yes. Apo. Okay. Hindi po pareho. Okay. So ano naman po ang salubing ngayon ni FL dito, ma'am? Dahil pilit na itinadawi talaga ang kanyang pangalan sa pagkamatay ng negosyante si Tontoco. Sa ngayon po kasi, nung huli kaming nagkausap-usap, syempre po, may mga nadawit po kasing pamilya na pribado na tao na dinadawit, hindi na nga po naging maganda yung nagkaroon ng trahedya kasi namatayan po, nawala ng mahal sa buhay. Pero pilit na parang up to now ay winawasak nila yung reputasyon para lang din wasakin ang unang ginang, ang Pangulo at ang administrasyon na to. Doon lang po malungkot si unang ginang kasi siguro kung siya po matapang naman po ang unang ginang, hindi naman po niya masyadong iindahin yan, but mas iniinda niya po na may taong na i-involve dahil dito sa mga propagandistang ito, mga obstructionist na ito. Ano po sa loobin naman ng Pangulong Marcos pati ng kanilang mga anak dito po sa balitang itong napilit talaga dinadawit ang
Hindi lang si Okay, Pangulong Marcos, si FL dito po sa isyong ito. Hindi ko po natanong ang Pangulo, hindi ko po kasi siya nakitaan ng anumang emosyon patungkol dito dahil kahapon po, sa aking pagkakaalam, 3 yung meetings niya. Pagkatapos namin, 2 o'clock up to 3, hindi ko na po alam, hindi ko na po napansin kung meron pang susunod. Sunod-sunod po kasi yung meeting ng Pangulo. So, di ba po, meron po yung sa cabinet meetings regarding doon sa budget, tapos meron pa po sa Econ, tapos meron pa po sa kasama po namin sa Bangko Sentral Governor, nag-meeting po lahat. So, hindi po namin pinapag-usapan. Okay, sige, maliwanag po yan. At yan lang po yung video. At least po nagsalita na po kayo dyan na hindi talaga yung si Ginong Tantoco. Sabi ko nga hindi ito si Mr. Tantoco. Kilala ko Opo, ito eh. kilala Captain po yan. Nang, yan. Kasi nakasama ko rin si Captain Stanley Nang sa mga larong golf with Pal. Good morning po, Yes. Captain Nang. Ito po, Opo, pasensya na po, nadamay din po. nadamay din. So, Ano lang. COVID. Pero sa akin po, hindi po ba sila nahihiya na nagbabalita sila? Pati itong ibang mga pati itong mga social media content creator, just be responsible. Opo. Binigyan kayo ng talent ng Panginoon, talent na magsalita, talent na magsulat. Gamitin nyo sa tama. Gamitin nyo na kumaga maka-spread kayo ng good news. Hindi yung gumagawa kayo ng kwento para lang makapanira ng ibang tao na masyado marami na aapektuhan. May, At nakakapanira ito ng gobyerno, ng administrasyon, ng bansa. Oo nga. So, parang yan na lang yata yung number 1 nilang trabaho ngayon talaga eh. Buti nakakayanan niyo po yung mga birada po sa inyo, ma'am. Ang dami yung mga tirada ho sa inyo kung ano-ano sinasabi po sa inyo. Akin? Nakayanan niyo ba? Eh di masaya. Haba na pasensya niyo po ha. Well, anyway, may plan ho kayong pinag-aaralan na sampa ng kasong libelo kung ano man. Ito pong mga taong ito, mga obstructionists. Update lang po sa USEC. Anong plano ng Malacanang? Pag-aaralan po talaga to kasi depende po yan kung ano po magiging nasa loobin po ni Unang Ginang at sa ibang mga tao na apektuhan. Okay. Pero ang gusto lang namin pong ipakita dito sa mga kababayan natin, hindi po magpapaliwanag ang palasyo o ang Unang Ginang kahit kung ito may pinag-uutos ni Numan. Nagsasalita po kami para sa taong bayan, sa mga Pilipino, sa mga kapwa natin Pilipino, para mapaliwanagan sila tungkol dito sa mga nagkakalat na fake news. Pero kung iuutos ni Numan na kayo mag-explain ng ganito, Malacanang kayo mag-explain ng ganito, hindi po namin yan susundin. Nagpapaliwanag po kami. Actually, hindi po kami nagpapaliwanag. Sinasabi namin yung katotohanan. Iba po kasi nagpapaliwanag para kami may kasalanan. Ito po, ang ginagawa po namin ngayon is to inform everybody that that's fake news, that's fake document. So, after document yan, so sa taong bayan po yung ibinibigay namin sa sagot, hindi para po sa utos ni Numan. Opo. May iba po ako, Yusek. Ano ba itong utos ngayon ni Secretary Dave Gomez ng PCO? Totoo ba ito na pinagsusumite na ng courtesy resignation lahat na itong political appointees ng PCO? Lahat na ito, ma'am? Totoo po. Totoo po yan. Okay. Pati ho kayo? Kasama po ako. Okay. So lahat na ito ng attached agency ng PCO, ang dami ho nun? Opo, kasi Lahat. para po mabigyan Pati din po Yusek. siya ng leeway mamili ng mga taong maaari niyang pagtiwalaan. At kung may nakikita po siya na hindi na dapat pagtiwalaan, eh di pwede nang next move. Pati mga midnight appointees daw, meron ba ganon? Ni former Secretary Jay Ruiz, ano ba itong midnight appointees? Ay, hindi ko po alam. Pasensya po. Yung, kung may midnight appointees, parang hindi ko po siya alam. Oo. So, kayo ma'am, nakikita nyo bang kayo mananatili pa rin dyan? Nagtatalog lang ako. Hindi. Tingnan natin po. Tingnan natin. Kayo ba, di ba sabi nyo po, kayo diretsong nagre-report kay Presidente? Tama Opo. ba? Oh, okay. Sige. Titingnan lang natin kung ano po mangyari po dito. Ano bang, bakit to? Bakit to lahat courtesy resignation? Kasi nung isang araw, iba yung sabi niya, hindi, magkakaroon lang ng audit, tawag na assessment. Ngayon lahat na. Bakit to biglang may twist?
Yun po siguro yun po talaga yung standards kasi para po makapagbigay naman siya. Mas maganda naman po talagang ganun para hindi na po niya isa-isero, ikaw tanggal ka, ikaw tanggal ka. So, depende na po yan sa pagiging assessment niya after magbigay po ng courtesy resignation. Baka na lang namin. Mensahe na lang sa pangkalahatan, ma'am, sa lahat ng mga fake news ngayon nagkalat sa social media, ang paninira sa unang pamilya. Go ahead. Opo. Okay. Ito naman po ay hindi na ako makikiusap sa mga obstructionist. Hindi na po yan mapapakiusapan dahil kumikita po sila dyan. Okay? At may sinusulong silang pang personal na agenda. Ako ay makikiusap na lang sa mga kababayan natin na magmasid-masid po kayo, maging mapanuri po kayo sa mga sinasabi ng ibang mga tao na akala nyo po ay nagpapanggap na makabayan. Pero kapag inusisa nyo po talaga yung kailaliman nila, hindi po sila pangbansa, hindi sila pro-Philippines. Sa tandaan po natin, isa lang yung bansa natin, hayaan na lang po natin itong umasenso, hayaan natin itong lumago. Magtulong-tulong po tayo, wag po tayong padadala sa mga mapanira. Kasi marami po nagkalat dyan, pinagkakakitaan po kasi siya. At sabi ko nga po, may mga personal agenda sila, kaya po gusto nilang siraan ang Pangulo, ang administrasyon. Wag po tayong padala dyan. Ang kailangan lang po natin, kung gusto niyo po talagang malaman ang katotohanan, punta po kayo sa mainstream media at hindi lang isa. Marami naman po kasi na hindi lang isang channel, hindi lang isang network. Marami po kayong pwedeng magamit na para masuri ang katotohanan. Hindi po lahat ng social media content creator nagsasabi ng totoo. Yung iba po dyan propagandista. So ingat po tayo, iangat natin yung bansa natin at tulungan natin ang Pangulo na matulungan po lahat ang mga kababayan natin. Maraming salamat and good morning po, USEC Attorney Claire Castro, Palace Press Officer. Thank you so much, ma'am.